Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Halos 50 pa rin ang hinahanap sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa pagguho sa Mako sa Davao de Oro. Umakyat na sa 11 nasawi. Gayman, umaasa pa rin daw mga otoridad na may buhay pa sa mga natabunan. Tuloy rin ang pagsusuri kung ligtas pa bang balikan ng mga residente ang lugar. Maki-update po tayo sa live na pagtutok ni Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jestoni? Mel, Vicky, Emil, hanggang sa mga oras na ito ay tulong-tulong na ang mga rescuers sa paghahanap sa mga nawawala sa Barangay Masara, kabilang na ang galing sa ibang bayan. Base sa MDRRMO Mako kanina, umabot na sa 11 ang nasawi dulot ng landslide. Mula sa Himpapawid, kita ang lawak ng pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro nitong Martes. Tila nahati ang bundok, habang ilang bubong ay natakpan na ng putik. Sa gitna niyan, tuloy ang paghahanap sa mahigit 49 na sakay ng 2 bus. Sa kuhang ito ng mga rescuers ng Baragusan Emergency Response Team ng Baragusan Davao de Oro na tumutulong sa clearing operations. Makikita ang isa sa mga bus na natabunan. Wasak na ang ilang bintana ng bus at puno na ng putik. Kita rin sa mga video na ito ang ilang kabahayan na nasira bunsod ng pagguho. Ang isang babae na ito binuhat na ng ilang responders habang nakaupo upang ilikas. Ang mga malalaking bato na ito halos matabunan na ang kalsada sa lugar matapos ang pagguho. Kaninang alas 8 ng umaga, sinimulan ulit ang paghuhukay para makuha ang mga natabunan matapos ang ilang oras na pagsuspinde nito dahil sa nararamdamang paggalaw ng lupa. Isang bangkay na naman ang kanilang nahukay. Pero ang ama ni Catherine Ragas hindi pa natatagpuan. Umaasa siyang buhay pa ito. Medyo may nag-expect ba na kung papamaisip. Emosyonal naman si Cristina Cordero. Hindi pa niya nakikita ang mister kahit nakatawag daw itong nakauwi na sa inuupahang bahay bago ang pagguho. Wala rin ito sa listahan ng mga nawawala. Naglaom yun kung nabuhi pa siya. Nagkulat niya ba? Ayon sa PDRRMO, kahit search and retrieval operation na ang kanilang ginagawa, umaasa pa rin sila na may buhay pa sa mga natabunan. I think we are hopeful for that, hoping that there are still a lot of individuals na survivors. No? So we are just praying to God na meron pang maraming buhay. Ang ilang biktima, kinailangang isakay sa helicopter para agarang madala sa ospital. Tumulong na sa paghahanap at pag-airlift ng mga biktima ang Philippine Air Force 205th Tactical Helicopter Wing at 505th Search and Rescue Group. Sa tala ng MDRRMO Mako kaninang alas 2:30 ng hapon, umakyat na ang naitalang namatay dahil sa landslide. Nasa 31 ang na-rescue at nasa 49 ang missing. Tuloy ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau 11 kung ligtas pa bang balikan ng mga residente ang lugar. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng naturing ahensya. Nilinaw naman ng PDRRMC Davao de Oro ang dahilan ng pagguho at wala raw kinalaman ang mining activity sa lugar. For the past weeks, we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason, no, na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Samantala, binisita ni VP Sara Duterte ang mahigit 700 pamilya na apektado sa pagguho na inilikas sa 4 na paaralan sa Mawab, Davao de Oro. Namahagi rin ng hygiene kit ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Vicky, tanging mga rescuers na lang ang pinapayagang makapunta sa landslide area lalo pat may mga nararamdaman pang paggalaw ng lupa. Hindi man tayo makapasok doon, patuloy pa rin ang ating isinagawang monitoring para sa search and retrieval doon, pati na rin dito sa evacuation centers. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao.